At sa linggong ito, I am glad na muli ay tayo'y magkakasama-sama upang um, makapag-fellowship, makapag-awitan at importante sa lahat, makapakinig tayo ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Ayan, ihanda na po natin ang ating mga sarili at sa ilang saglit na lamang po, mag-uumpisa na po tayo sa ating pananambahan. Tayo po yung magsisimula na po. At for our call to worship, babasahin ko po ang Psalm 65. Praise awaits you, O God, in Zion. To you our vows will be fulfilled. O you, O you who hear prayer, to you all men will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. You answer us with awesome deeds and righteousness. O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and the farthest seas, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength, who stilled the roaring of the seas and roaring of their waves, in the turmoil of the nations. Those living far away fear your wonders. Where morning dawns and evening fades, you call forth songs of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The strength of God are filled with water to provide the people with grain, for so you have ordained it. You drench its furrows and level its ridges. You soften it with showers and bless its crops. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. The grasslands of the desert overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Let us pray. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Lord. Tunay nga, O Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli sa araw na ito, sa isang magandang araw na ipinagkaloob mo pong muli sa amin, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, O Lord. Maraming salamat po. Tunay nga, O Lord, na Ikaw, Panginoon, ang siyang, sa inyo nagmumula ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya nga po, O Lord God, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, O God, dalangin po namin na Ikaw ang siyang manguna sa amin, sa aming pananambahan, Panginoon. Hawakan mo ang lahat ng inyong mga anak, lahat ng mga dadalo sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy mong kilusan, Panginoon. Gayun din po, Lord, lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa mga aawit, sa tutugtog, Panginoon, at gayon din lalo na ang magbibigay ng mensahe sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na talagang mangusap sa bawat isa. Dalangin namin na ang lahat ng ang mga mensaheng maririnig namin, Panginoon, ay tunay nga na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Gayun din, O God, dinadalangin ko rin po, Lord God, yung mga kapatid pa namin na patungo pa lamang po dito at kayo ang siyang patuloy na mag-ingat at magdala sa kanila rito ng ligtas, Panginoon. Maraming salamat pong muli
Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman po ay tayo po tumayo na para sa ating pag-aawitan, pagbibigay papuri sa Panginoon. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pwede pong mag-request forward na ganyan. Para po yung mga dadating po is, andyan po sila para ma-save po natin sa Kanya. Ayan po, so patuloy po natin purihin ang Panginoon sa pamagitan ng awitin natin. So hindi po mahalaga ano po yung kung ano po yung boses natin. Ang mahalaga po is yung puso po natin na talagang nagpupuri sa Panginoon na talagang masumpungan po natin yung kadakilaan niya at saka yung pagmamahal niya na malapit na naman po yung paggunita po natin sa Kanya na nung pinangako po pang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para ipakita po sa atin kung gaano po tayo kahalaga at gaano po tayo kamahal ni Lord. Kaya po, karapat dapat lang po natin siyang purihin, dakilain at sambahin. Ayan po. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides so wide, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. Heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one who rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides the word, so that sin will not come in.
Heavenly Father God, as we taroma, Panginoon, ang alay namin sa iyo, mga awitin na nagmumula sa aming puso, Panginoon, na tunay kang sinasamba, dinadakila at tinataas, Panginoon. Panginoon, alam mo po yung mga nakatayo ngayon sa iyong harapan, Panginoon. Kilala mo sila. Nawa, Panginoon, maalala mo namin, Panginoon, maibalik po namin, Panginoon, yung unang-unang, Panginoon, na nakilala ka namin sa buhay po namin. Maalala namin, Panginoon, ang sakripisyong binigay niyo po sa amin, Panginoon, na pinapatunayan mo kung gaano kami kamahal sa iyo, Panginoon. Kami po yung mga tupang ligaw, Panginoon, na hinanap mo at inangkin mo pong tunay, Panginoon. Maraming salamat sa wagas mong pagmamahal, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon. Handog namin, Panginoon, ang mga awiting ito ng pagsamba. Nawa, maging katanggap-tanggap sa inyong banal na trono, Ama. Maraming salamat, Ama. Ang aming dalangin. Amen.
you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown him now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord.
Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Tayo po'y lumapit ngayon sa trono ng biyaya at pagpapala ng ating Ama. Salamat, Diyos, sa kailang araw na to na pinantulot mong muli kami makapagtipon upang makapanambahan, Panginoon. Muli po, dumudulog kami sa iyo na may pagpapakumbaba na kumikilala ng iyong pagka-Diyos sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa. Maging sa kalakasan upang kami ay makapagtipong muli, makapakinig ng mga salita mo. At sana po, Lord, buksan mo ang aming mga kaisipan upang manamdam po namin ang bawat katagang maririnig namin sa tagapaghatid ng iyong salita, Panginoon. At muli po, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, ay matanim po sa puso namin upang makaiwas po kami sa lahat ng tukso, Panginoon. Dahil kung wala ka, wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya po, Lord, inihiling namin, puspusin mo, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pagkatauhan, Panginoon. The fullness of God be in us, O Lord. Yun lamang po, Lord God, ang panlaban namin sa lahat po ng nangyayari sa panahong ito. Lalo na po sa panghihina ng kalooban dahil nga po sa nararamdaman naming hirap, Panginoon, at kaguluhan. Panginoon, biyayaan mo po kami ng malinaw na pag-iisip at maging pusong dalisay, Panginoon, upang matuto po kaming mag-analyze, Panginoon. At alamin po namin ang mga nababasa naming balita na karamihan po ay kasinungalingan, Panginoon, na unti-unting sumisira sa foundation ng katotohanan, Panginoon. Lord, may we be aware, O God, that the enemy is not lying, Lord. That the enemy is not sitting down, Panginoon. The enemy is active, Lord God. And using everything, Panginoon, in His power to slowly, O God, encroach on our faith. Slowly eroding the foundation of our morals, O God, leading to decay, O Lord. Kaya po, Lord, bigyan mo kami ng tamang kaisipan upang amin pong masuri ang bawat kasinungalingan na ipinalalaganap po ngayon, Panginoon. Lalo na po sa social media, Lord, na sumisira po sa aming katauhan ng unti-unti nang hindi namin namamalayan. Na kung saan maging ang last to be blessed, Panginoon, ay pinangangatawanan at sinasabihang imagination lamang. Panginoon, sana po maging maingat kami na yung pong imagination na yun ang siyang sumisira sa aming katauhan, Panginoon. At slowly, Panginoon, natatanggap namin ito bilang totoo, Panginoon. Kaya po, Lord, bigyan mo kami ng tamang kaisipan upang mapaglabanan po namin ang mga ganitong kasinungalingan, Panginoon. Nilalapit po namin siya, Lord, ang pangangailangan po namin, Lord. Mga pansarili naming pangangailangan. Tulad po ng kagalingan sa mga sakit, Panginoon. Tulad po ng pangangailangan namin ng resources, O God, upang amin pong masapatan ang pangangailangan namin, Lord. Lalo na po ng aming pamilya, Lord. Na mga batang nag-aaral, Panginoon. Panginoon, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay upang ang lahat po na may karamdaman ay madama ang iyong pagpapagaling, Panginoon, ng lubusan upang sa ganun po, Lord God, maalis na sa aming kaisipan ang mga alalahanin, Panginoon. Basbasan mo nga po ang bawat isa sa amin narito ngayon, Panginoon, upang ang katotohanan mo na nasa puso namin ay masabi namin sa iba na wala kaming ibang pwedeng dulugan, wala kaming ibang katotohanan, wala kaming ibang pag-asa kundi ikaw lamang, Panginoon. At yun po, Lord, ay pinakita mo sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala mo sa anak na si Jesus na namatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aming kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng pag-asa na hindi lamang ito sa mundong ito ang buhay namin, kundi may isang buhay pa na kinakaharap namin sa piling mo, Panginoon. Kaya po, Lord, subaybayin mo po kami ngayon, Lord. Ang bawat
yugto ang bawat bahagi po ng pananambahang ito upang ikaw po ang dumalisay sa amin, Lord. Tinataas po namin sa iyo ang mga government officials, Panginoon, na first of all, magkaroon ng takot sa iyo, O Diyos, upang hangarin po ang kabutihan ng madla at hindi ng sarili lamang nila, Lord. Subaybay mo po ang mga government officials na ito na siya pong pagdadala sa amin saan kami paroroon sa buhay na ito, Lord. Alalahanin mo po sila, Panginoon, upang sa ganon ay hindi kami malugmok ng todo sa kagipitan at saka wala ng pag-asa, Lord. Kaya po, Lord, antigin mo mga puso nila, Panginoon, upang magbago ng kaisipan. At isalang-alang po, Lord God, ang kapakanan ng mga mamamayan. Muli po, Lord, basbasan mo ang bawat isa amin dito, ang aming pong worship service, Lord, ang aming mga worship leaders, ang aming worship team, Panginoon, ang mga iyong tagapagsalita, at ang lahat po ng bahagi ng pananambahang ito, Lord, na iniaalay namin siya bilang aming pagpupuri, Panginoon. Kaya po, Lord, tumimo po sa isip namin at isipan at ng aming puso, Lord, na ikaw ang aming tagapagligtas at ikaw lamang po ang magbibigay ng karampatang lakas upang sa ganoon ay makapamuhay po kami ng maayos, Panginoon, ng may pananampalataya. Basbasan po ang bawat isa sa amin narito ngayon, Panginoon, at ang iyong basbas ay dalhin namin sa kanikay na naming tahanan upang sa ganoon ay mapagpala mo rin ang aming mga kasambahay, ang aming mga mahal sa buhay, maging ang aming mga kapitbahay, Panginoon. Madakila ka po sana sa buhay namin, Lord. Makita po sa pamumuhay namin ang katotohanan ng pananampalataya na ipinamumuhay namin ang aming sinasabi, Lord, at hindi lamang sa salita, Panginoon. Purihin ka po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Muna tayo mga kapatid. Marunong naman pala magtagalog si Kuya Ben. Praise the Lord. Ay. Maraming salamat po sa ating Panginoon na tayo ay dinala muli dito, mga kapatid, upang siguro maranasan, malasap natin yung masaganang pagpapala ng ating Diyos. Lalo-lalo na sa pagtunghay natin sa napakagandang tema na inumpisahan nga ng ating Pastor Kit, no? Hinggil sa simbahan. Napakaganda po. Na ang dalangin namin na nagdadala ng mensahe rito ay nawa magkaroon ng impact, no? Yung ano ba yung simbahan, ano yung kahulugan nito, no? Mabago po yung pananaw natin sa ating church. Mabago yung attitude natin dahil dun sa ipinahayag ng ating pastor noon, una nga yung Ephesians chapter 2, simula, no, na ano ba yung struktura ng simbahan. So pinakita puro ano yung picture, ano yung larawan ba ng simbahan. And then sinundan naman yun ng ano yung purpose. At doon nakita natin yung dakilang misteryo ng Panginoon na lihim yun sa matagal na panahon ay inihayag ngayon. At nandyan ang simbahan dahil siya talaga yung gagamitin sa pagpapahayag ng dakilang mystery na yon. So napakaganda po kung talaga nanamnamin natin, napakahalaga pa na ng iglesia. Lalong-lalo na ang papel na ginagampanan niya dito sa mundong ibabaw. Na tayo po yung representative ng Panginoon na kanyang gagamitin para magdadala talaga ng liwanag ng Ebanghelyo.
sa ating pamumuhay, sa ating pangangaral. At ngayon po ay pagpapatuloy natin yung tema, no? Na Journeying with the Household of God. Ito yung March theme natin, ano? Susundan ko yung mensahe ni Pastor Keith, hindi lang doon sa aklat na Ephesians, no? Kundi pati doon sa tema. Chapter 2 siya, chapter 3. Chapter 4 naman ako ngayon, mga kapatid. Gaya nung in-announce niya nung nakaraan sa message. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon is the United and Journeying Church. The United and Journeying Church. Ang nagkakaisa at naglalakbay na iglesia. Kung kayo po ay pwede nang tumayo, lalo na yung mga senior natin, baka pwede na pong tumayo para sa ating teksto. Dalahin ko na hindi ako tumahol ngayon. Sinubukan ko kanina, okay walang praise the Lord. Makikita natin sa Ephesians chapter 4, 1 hanggang 16. And I'll be reading from the New International Version for the first time. Time po natin, Ephesians 4, 1 to 16. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of him who is the head, that is Christ. Verse 16, from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, nawa ay mabuksan ang ating mga puso at mangusap sa atin. Tayo po'y makakaupo na. Mga kapatid, may God bless us sa kanyang salita. The verse 1, makikita po natin dito, no, sabi niya, as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Live a life worthy. Mamuhay ng buhay na karapat-dapat, no? Doon sa iyong pagkatawag na tinanggap. Walk worthy of the calling. Yung worthy na ginamit dito ay axios. Sa Grego means equal weight,
magkapareho ng timbang dapat, ano? Yung one's calling and conduct should be in balance. Yung calling sa'yo and then yung conduct mo, dapat balanse. Yun po yung pinipicture dito. At kadalasan si Pablo kasi, bago niya sasabihin kung ano yung application, idideklara niya muna ano yung mga doktrina, ano yung mga katuruan. Yun yung ugali ni Pablo. Katulad dito sa Ephesians, chapters 1 hanggang 3, ay doctrinal ito, mga kapatid. At dito ay pinapakita kung yung ating, kumbaga, ano yung ating identification with Christ. Tayo ay bagong nilalang na in our union with Christ. Tayo ay naligtas na, tayo ay forgiven. Tayo ay binless ng napakaraming spiritual blessings in Christ. Kumbaga pinapakita rito kung ano ka. Ano yung position mo as a Christian in Christ na nakaugnay ka? Ano ka ngayon bilang Kristiyano? Ano yung position at ano yung mga possessions mo? Ano yung mga kayamanan na hindi kayang malirip ng ordinaryong kaisipan? Kaya nga ang dalangin niya lagi, mabuksan yung ating puso, yung ating isip, para makita natin yung napakasaganang biyaya na meron ng isang Kristiyano na nakipag-ugnayan kay Kristo. So dahil doon, mga kapatid, ay eto na, ito na yung sabi niya, walk worthy. Kumbaga kung ano yung buhay mo ngayon bilang bagong nilalang kay Kristo, dapat tumbasan mo ito ng iyong conduct, ng iyong behavior. Kumbaga lumakad ka na talagang anak na ng Diyos, Kristiyano ka na eh. Hindi ka na yung dati, kumbaga. So nandiyan na hubarin na yung mga luma, hubarin na yung mga dating buhay, at ipamuhay mo na kung ano ka talaga. Sabi nga, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Kaya nga sa chapter 2, verse 10, ay sinasabi ron na, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ito talaga yung purpose, bakit ka naligtas, bakit ka naging Kristiyano. You are prepared for the good works na dapat ito yung ipapamuhay mo na ngayon. Ito na yung lalakaran mo ngayon. So living worthy means your life now as a Christian should manifest your new identity in your conduct. Ito dapat yung nahayag na sa atin. Ano ba yung identification natin kay Christ? We have been identified with His death and resurrection. Tayo namatay na doon sa dating buhay makasalanan, alipin. Tayo namatay na rin eh. At tayo ay muling nabuhay dahil tayo ay sinisimbolo ng pag-ahon natin sa tubig. That is our new life in Christ, the risen Lord na nananahanan na sa atin, the person of the Holy Spirit. So ito na dapat yung buhay mo ngayon, kapatid. Tinatalikdan mo na yung dati, yung luma, yung dating makasalanan, makamundo, makalaman, makasarili. At ngayon ay namumuhay ka na through the power, in the power of the Holy Spirit. Dahil si Kristo ay nabuhay na muli. So ito dapat, mga kapatid, living worthy. And then it also means living a life worthy, that is, worthy of the one who called you. Sino ba yung tumawag sa atin? Di ba ang Panginoon? Paano tayo tinawag? Paano tayo naligtas? Yun po yung emphasis ng message ng songs kanina, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kung tutuusin, hindi niya dapat gawin yon. Dahil unang-una, hindi tayo karapat-dapat. Tayo yung makasalanan lahat. Siguro ako yung pinakamakasalanan dito. Makasalanan tayong lahat. Pero God, through the Lord Jesus Christ, loved us anyway. Siya yung namatay, siya yung nabayubay sa krus, na dapat tayo yun eh. At dahil doon, maganda po na makita natin yun eh, yung pinopoint out ni Nene kanina,
magkaroon tayo ng pagpapahalaga. In fact, bago tayo mag-partake ng Lord's Supper, binibigyan tayo ng panahon, magbulay-bulay to examine our lives. Tayo ba'y namumuhay ng karapat-dapat doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Yun po ang message doon eh. No? Talagang lumakad po tayo ng karapat-dapat sapagkat siya ay namatay para sa atin, mga kapatid. Living worthy also means practicing the Christian qualities of the new life. Meron pong 3 binanggit dito na attitudes. Sabi po sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. So completely humble, which means lowliness, humility. No, ito po yung kailangan na yung conduct natin, yung attitude natin, ganito eh. So pag sinabing humility, opposite ito ng pride eh. No? Alam naman natin yung pride, no? Yung fried chicken natin. Madalas ito yung nagiging problema. No? Bakit nagkakaiwa-iwalay? No? Bakit nag-away si... Maraming gano'n. Hindi ko na sabihin pala. So, gentleness, meekness. Sino yung makikita natin na servant ng Lord na gentle and meek? Sa Old Testament, si Lord mismo nagsabi. Si Moses, di po ba? Pinangunahan niya yung 2 million people. Kung di ako nagkakamali, 2 million people yata yun, yung galing ng Egypt. Ito si Moses na ginamit sa mga tao na araw-araw minumura siya, umaangal, na gusto siyang batuhin minsan dahil walang pagkain, walang tubig. Pero si Moses ay napaka-meek. Siguro, ang perfect example natin ng meekness ay ang ating Panginoon. Sabi niya, come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and gentle in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Panginoon po, meek, napaka-meek, napaka-gentle. Nakikita niyo po ba yung gentleness ng Panginoon sa inyo, sa atin? Di ba? Makikita mo ito eh. Kasi may mga pagkakataon, dapat parusahan ka niya eh. No? Dahil makulit ka, alam mo nang mali eh. Pero napaka-meek, napaka-gentle ng Lord eh. In fact, willing siyang hugasan yung paa ng mga disipulo at ginawa niya. Trabaho ng isang pinakamababang alipin, bond servant. Pinili niya po habang yung mga disipulo niya, nagpatagisan sila, sino yung number 1, sino yung magaling. So ito yung ginawa niya, no? Para turuan sila, hinugasan yung mga paa. So napaka-gentle po ng Panginoon. Sabi niya, I came not to be ministered unto. Hindi ako naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang aking buhay para sa katubusan ng marami. At sinabi rin dito yung kailangan matutunan natin, ipamuhay yung long-suffering, patience. Siguro dun sa mga nananalangin, ito yung lesson na binababa sa atin ng Lord eh. Kadalasan, long-suffering, patience. Yung bang lagi kang humihingi kay Lord eh. Bakit? Kasi alam mo, ibibigay naman niya eh. Kumbaga, minomold lang sa atin yung patience, yung long-suffering, kung talaga bang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi nga, they that wait upon the Lord shall renew their strength. So, long-suffering. Kaya nga, patience yan dahil long, mahaba yan, mahabang suffering yan. Kaya sabi ni James, huwag kayo magtaka kung kayo dumadaan sa maraming trials. Kasi long suffering yan. In fact, habang tayo nabubuhay, tayo'y dadanas po. Kasi kasama yan sa pagmamold ng Panginoon, kinakailangan yan para tayo ay lalong moldehin ng ating pattern.
The Lord God is our Father. Inaalis yung mga infirmities, yung mga sagabal sa ating buhay. At yan ay napaka-epektibo kapag tayo dumadaan sa mga apoy ng pagsubok, sabi ni Peter. So, why is godly conduct necessary in the church? Bakit kaya kailangan ito yung talagang maipamuhay na natin? Sabi sa verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. No? Pag sumikapan ninyo sa King James yata, endeavoring. Sa NIV, make every effort to keep the unity of the Spirit. Yun po yung binabanggit dito, mga kapatid. Through the bond of peace. Na maipangaral ng ating pastor nung mga nakaraan, yung design ng Lord sa atin, ng church. Unity, sabi niya. Unity in diversity. Iba-ibang tao yan, iba-ibang personalidad, iba-ibang kultura, iba-ibang antas sa society. Pero tinipon niya yan eh. Kanina, na-bless ako dun sa every tongue, every tribe, every people. Dahil darating ang panahon, no? Lahat ng mga tao na ililigtas niya, magsasama yan, magpupuri, dadakilain ng Panginoon pagdating ng panahon. Ang ganda po i-picture yon. So, iba-ibang mga tao, pero ang prayer niya sa Ama, sa high priestly prayer niya sa John 17, Father, I pray that they may be one. Hindi lang yung mga disipulo nung panahon na yun, kundi yung mga maliligtas as a result of their preaching the gospel. So, kasama po tayo ron na pinapanalangin ng Panginoon that they may be one. Tayo po ay dapat nagkakaisa. There is unity in the body of Christ. Siguro makikita rin naman natin yun sa design niya sa biological life natin, yung order. No, na ganun din po, napaka-diverse, iba-ibang klase, sa hayop, sa halaman, sa puno. Pero andun yung unity. Mamaya, titingnan po natin yan, siguro. So God's design for His church is unity. One body composed of many parts. 1 Corinthians 12. Pinalalarawan, ano ba yung iglesia? Isang katawan yan, katawan ni Kristo, pero binubuo ng maraming bahagi. No? Merong ilong, may mata, na ibig sabihin, iba-iba yung talento o spiritual gift na ibinigay para mag-function doon sa katawan ni Kristo. One body composed of many parts. So, ito po yung makikita natin. Ano? It is love that unites the body of Christ. Yung pag-ibig, ito yung nagbibigki sa atin eh. Di po ba? Ito yung nag-unite sa atin. Ito yung nag-edify sa atin eh. Sabi nga ng 1 Corinthians 8:1, knowledge puffs up. Yung kaalaman, karunungan, nagpapayabang, nagpapalaki ng ulo to eh. Lalo na yung marami ka na memorya. Minsan nga, konti lang memory verse mo, pero kung magdeklara ka na, akala mo sino ka eh. Knowledge puffs up, but love edifies. Ito yung nagtataguyod po, yung pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo. In fact, sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Bago darating yung pagkaguho o pagkawasak, nandoon muna yung pride. Whether individually as a person or sa group, pag nandyan yung pride, asahan mo, kasunod na niyan yung destruction. Si Pablo, nirebuke niya po yung mga Corinthians, yung Kristiyano sa Corinth. Dahil nagkakaroon sila ng faction, division. Nagkakaroon sila ng pagkakapangkat-pangkat po. Kaya nirebuke ni Paul, no? Dahil yung behavior nila, yung conduct nila ay carnal. Carnal, you are carnal, sabi ni Paul.
Meaning, ang nagmamanifest sa inyo, yung bunga ng laman. Pag sinabing bunga ng laman, hindi ito yung bunga ng Espiritu, which is love. The fruit of the Spirit is love. So ano yung basihan for Christian unity? Ano yung basihan of Christian unity? Verse 4 hanggang 6, makikita po natin dito nakabase. Bakit ba tayo dapat united? Sabi ng verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. And verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pito po yung binanggit niyo rito na basehan ng ating unity. One body. One body, ito po yung universal body of Christ. Nasa buong daigdig, meron mga tinawag dyan. Ito yata yung mystical body na binabanggit ni Bok. Na hindi mo alam, yung tao na yun, Kristiyano pala yun. No? Kung saan man siya nakatira na bansa. One universal body of Christ. We belong to that one universal body of Christ, also expressed in local congregations, katulad ng BCFC. Body of Christ po ito, local nga lang, hindi universal. So we belong to that one body. One spirit. Ano ba yung espiritu ng isang Kristiyano? Banal na espiritu. Iisa lang po yan, yung banal na espiritu na nananahanan sa atin. Sabi nga sa Ephesians, ito yung guarantee. Tayo sinelyuhan nung tayo tumanggap sa Ebanghelyo, sinelyuhan tayo ng banal na espiritu. Bilang tanda na tayo ay pag-aari. Guarantee ito na ikaw ay pag-aari. Kumbaga, deposito ito. Katunayan na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Na ikaw ay may banal na espiritu na nanahanan sa iyo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano. One spirit. Isang espiritu lang po ito, hindi maraming espiritu. Meron tayong spirit, kanya-kanya, pero iba yung capital na spirit, the Holy Spirit. God, the Holy Spirit. One hope. Ito yung madalas tinitignan natin, lalo na pagka ang dami na nating problema po, no? Ang dami na nating dapat pagtiisan. Tumitingin ka rin sa hope, blessed hope na yon. Darating in time na mawawala lahat yan. Lalo na yung mga iniquities, mga injustices. Mawawala po yan dahil bababa na yung hari para maghari na forever and ever in righteousness, in love, in perfect peace. Yun po yung pinaka-asam-asam natin so that minsan makikita mo na yung sufferings mo na temporal. Nagdusa ka, nag-suffer ka for following Christ. Pero ito yung nag-aantay sa'yo. You will be glorified together with Christ because you suffered with Him. Yun po yung pangako niya. So tayo ay nagtitiis, tayo ay talagang nandun yung pag-asa natin in our sufferings. One hope. One Lord, the Lord and Savior, Jesus Christ. Isa lamang po yung Panginoon natin. One faith, ito yung Christian faith, ito yung pinamumuhay natin, ito yung pinag-aaral natin, na nakabase sa kasulatan, banal na kasulatan, Old and New Testament. Dito po nakabase. Sabi nga ay faith comes from hearing and hearing the Word of God. So ito po yung ating pinananampalatayanan, mga kapatid. One faith sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang skriptura. One baptism. Hindi naman yung tubig ang binabanggit dito, no? Kundi ano yung essence ito, ano yung kahulugan nito. Yun nga, yung ating pagiging bagong nilalang na kay Kristo sa kanyang buhay at kamatayan. At tayo yung binautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, meaning to say, meron ka ng bagong pamilya, no? Sa tahanan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. You have been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
And then, nandun po yung one God and Father, our sovereign Heavenly Father na dinudulugan natin doon sa prayer covenant. Kataas-taasan, kabanal-banalan Diyos. Tayo'y dumadako sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. For He is the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through Christ our Lord, the mediator, the high priest. So, why is church unity a necessity? Bakit po kailangan ito, mga kapatid? As the Church of Christ, we are to pursue His calling for us as one body. Kasi meron po tayong calling eh. And it is a journey to spiritual maturity under the Lordship of Christ. Journey po ito, paglalakbay to spiritual maturity. Makikita natin verse 7 hanggang 16. Ito po yung makikita natin dito. And this spiritual journey is through the ministry that God has designed for His church. Tayo po'y naglalakbay sa pamamagitan ng ministeryo na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Journey of church ministry. Ano ba ang journey nito? Ano ba yung journey na ito sa ministry? Saan ba patungo ito? So, yun po yung titingnan natin dito. Ano po? Unang-una, ministry. Ministry, sa verse 12, sabi rito, to equip His people for the works of service. Sa New King James, for the works of ministry. Or ministry, siguro. Po, yung ministry, ito po is service. Ito po is service. Ito yung paglilingkod. Sa verse 7, makikita natin dito na tayo ay pinagkalooban ng spiritual gifts. Sabi po rito, spiritual gifts are talents and abilities given to a Christian by God to function in the body of Christ. Kaya sabi sa verse 7, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. So kung Kristiyano kang tunay, ikaw ay may kaloob mula sa banal na Espiritu, talent, ability to function in the body of Christ. Ito yung iyong ipaglilingkod. Gamit yung angking talent and ability na pinagkaloob ng Diyos to function in the body of Christ upang ikaw ay mapagpala at ikaw ay maging pagpapala sa pagtataguyod ng simbahan. Mamaya po, aralin natin yung mga ibang bagay sa ministry. No? So, sa 1 Corinthians 12:7, ito po yung sinasabi ko, no? But the manifestation of the Spirit is given to each one, no? For the profit of all. So ikaw ay naglilingkod, sino makikinabang? Ang buong kapatiran po. For the profit of all. Yun po ang purpose, yun ang intention ng Lord. Sa sama-samang paglilingkuran ay napapagpala ang katawan ni Kristo. The lessons of spiritual gifts are humility, gratitude, and worship to the giver. Ulitin ko po, no? The lessons of spiritual gifts are humility, gratitude, and worship to the giver of gifts. Because the basic journey of ministry is from within. The basic journey of ministry is from within towards having a servant heart. Ganda pakinggan, ano? Ministry, paglilingkod po ito. Ibig sabihin, lingkod ka. Lingkod ka. Kung si Pablo nga, tatanungin mo, bond servant ang tingin niya sa sarili niya, alipin. So ito po yung unang journey natin, mga kapatid. Dapat matutunan natin ito. Kaya nga ina-emphasize natin, we are all servant leaders. Servant leaders. Huwag mo alisin yung servant. Kasi baka maging Lord ka eh. Panay yung utos mo na lang eh. Panay yung command mo eh. Dali nun eh, di ba? Nandito ka eh. O, sunod kayo sa akin. Kaya sabi ni Peter, hindi mo ilo-lord over.
Dahil kailangan po yung servant heart. Ito ba yung nare-realize po natin, mga kapatid? Ang sarap paglingkod eh. Katunayan niya, itong Corinthians, di ba? Napaka-gifted nila eh. Pero nirebuke sila ni Paul dahil nagyayabangan na eh. No? Siguro may mga supernatural gifts, meron mga gift of preaching, nagaan na sila, papagalingan. Sabi ni Paul, ano meron kayo na hindi nyo tinanggap sa Diyos? So hindi dapat pinagmamapuri, pinagmamayabang, kundi dapat ang pinupuri natin lagi ay ang ating Panginoon. Dahil siya yung nagkaloob. Siya yung nagpala sa iyo to be a blessing to the body of Christ. So ito po yung mga lessons na dapat makita natin. At sa Philippians 2, makikita po natin na sabi ni Paul, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others, of the others. So makikita po natin na yung taong may servant heart, siya talaga yung maglilingkod. May tao man yan o wala, may papuri man o wala, andun yung kagalakan niya eh, na gusto niyang i-lift up yung kapatid, lalong-lalo na kung burden ito. Nagsasuffer ito. Ito yung servant ng Panginoon. No? Na talagang bukal sa puso niya, kagalakan niya, kaligayahan niya na magamit to be a blessing, a channel of God's blessing. Doon nagkakatotoo yung it is better to give than to receive. Kasi masaya ka na ginagawa mo yun eh. Na hindi ka nag-expect ng reward. Pero alam mo, dahil ito yung kalooban ng ating Panginoon. Ministry in the body of Christ, prompted by the love of Christ, is an act of worship. Ano naman yung ginagawa mo, kapatid, no? Baka minsan hinahangad mo para masabing ministry. Kailangan nakatayo ka rito. Kailangan naglilid ka ng praise and worship. Hindi naman po. Kung ikaw ay pagpasok mo ng simbahan, nakita mo madumi yung church pew, talagang inadyo ka ng Lord para punasan man lang yung upuan. Ano? Ito po ay paglilingkod. Ito ay talagang nalulugod ng Panginoon dahil ito'y ginagawa mo sa pangalan niya. Sabi nga ni Paul, whatever things you do, in word or in deed, do it in the name of Jesus Christ our Lord, giving thanks to the Father. So ano man yung ginagawa mo, kapatid? Ito ay paglilingkod. Ito ay pagsamba sa ating Diyos. Hebrews 13:16. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. No, yung ating ginagawa pong mabubuting bagay, lalong-lalo na sa katawan ni Kristo. God is well pleased. Nakikita man niya ng tao, pero nakikita ng Diyos yan eh. Hindi man nakikita ng tao yan, nakikita ng Panginoon na iyong pinaluluguran sa iyong pagsamba. You do not aim to be man-pleasers. The ministry of the elders is to equip the body of Christ for the works of service unto edification. So nawala na po yung apostles na binabanggit dito, mga prophets. Tinuro yata ni Kiv ito, no? Yung cessation of gifts. Nawala na po dahil natapos na yung ministeryo nila. Na po. Kompleto na yung salita ng Diyos, old and new. So hindi na kailangan ng additional revelation. Propeta, kung ano man yan. So, meron bang prophet dito? May apostol?
Meron alam ako yung nakakulong yata ngayon, apostol. So, yun po, ang ating katumbas dito ngayon, yung mga pastor natin, mga elders natin, yung evangelists, nagpapahayag ng ebanghelyo, teachers. Ito po yung katumbas ng elders na ang trabaho nila is to equip the body of Christ para sanayin po kayo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, mahalaga po na pinapanalangin natin yung ating mga elders, lalo na yung pastor natin. No? Hindi po kami, kailangan po namin yung support, lalong-lalo na yung pananalangin ninyo, mga kapatid. Kasi hindi kami makakatagal dito. Sa pag-prepare lang namin ng message, talagang humihingi kami ng prayer support. Dahil alam namin na kailangan po, ginagamit ng Lord yung pananalangin. It is a means of grace para ikaw ay blessed, no? Dahil merong nananalangin sa iyo. And then in the ministry, we are interdependent to one another for our edification. Nakikita ba natin ito na interdependent tayo sa bawat isa? Kaya nga yung binanggit kanina, no, sa 1 Corinthians 12:7. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Sabihin, kung ikaw ay nag-exercise ng spiritual gift mo, hindi lang ikaw yung nabe-bless, kundi yung mga kapatid na pinaglilingkuran mo. In the same manner, yung kapatid na naglilingkod ay nabe-bless ka rin. No? Kaya nga nang binanggit ko, kung wala yung mga nananalangin sa amin dito, wala po kami magagawa. Baka puro yabang yung lumabas sa bibig namin at mapuri kami. No? Pero dahil may nananalangin, yun po yung interdependence. Meron tayong interdependence sa bawat isa. Merong nananalangin, merong nagtuturo ng Biblia, merong naglilid sa praise and worship, merong gift of administration, meron tayong board, meron naman yung talagang gift of encouragement. Talagang lalapitan ka niyan no? Para nais niya makatulong sa iyo. No? Hindi yung mga kaibigan ni Job. No? Kunyari, gustong tumulong. Pero yung nung lumawan, kinondemn na siya pala. So, nandiyan po, iba-ibang gifts ngayon, mga kapatid, sa larangan ng musika, sa larangan ng craftsmanship. May kapatid tayo rito, si Master Carpenter Jethro Contado. Marami po yan, na variety po yan, na gagamitin ng Lord para maitaguyod po yung ating kapatiran. At kailangan natin ang bawat isa. So that wala yung spiritual na paglago na sarili mo lang, sa bahay ka lang, asahan mo, it is guaranteed, hindi ka lalago dahil hindi yan ang design ng Panginoon. Ang design niya, pumaloob ka dyan sa katawan ni Kristo. Dahil diyan ka niya inilagay, tinawag ka niya, inilagay ka dyan para mag-function, para i-bless ka niya, and then magamit ka at magamit din yung iba para sa iyo. Nandun yung paglago natin, mga kapatid. Una-una na nga, yung ministry ng mga elders, unto edification. Kung wala yung ministry ng mga elders, nagtuturo ng Biblia, naglilid sa preaching, sa worship, sa prayer, ay hindi po matataguyod yung simbahan. Kung wala rin yung sumusuporta sa kanila sa panalangin, hindi rin matataguyod ang simbahan. So sana po mahipo tayo, makita natin yung ating interdependence sa bawat isa. So that nababago dapat yung attitude natin sa church. Dapat nagkakaroon tayo ng passion for the church. Dahil yan ay tinubos. Yan ay minahal ni Kristo at patuloy niyang tinataguyod. Tinataguyod ng Panginoon yan. Hinahanda niya yan, ginagayak niya yan dahil darating siya. And then magkakaroon ng kasalan po.
marriage, supper with the Lamb. Tayo po'y ginagayak. Sana po, gising ang ating puso at isip. Tayo'y naka-align doon sa direksyon ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating church. So yung spiritual growth is obtained in the church ministry. No? Sabi po rito, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. No? Every part does its share. Doon sa katawan, causes growth of the body for the edifying of itself in love. So, hindi pwedeng puro yung pastor lang. Meron akong nakita, doon sa Pangasinan yata yun. Yung pastor, siya rin yung auditor, siya rin yung treasurer, siya rin yung bumibili ng mga church supplies. Siya lahat, mga kapatid. Wow. Praise the Lord. Buhay pa kaya yung simbahan na yun? Siya lahat eh. So ano ang goal ng ministry? Pero bago ito, doon natin makikita yung sinabi po sa Hebrews. Do not forsake the assembling of yourselves together. Huwag natin po kakaligtaan yung ating pagsasama-sama sa ating kapatiran po. Dahil ito yung disenyo ng Panginoon upang ikaw ay mapagpala at gamiting pagpapala sa iba. So malaki po ang nawawala sa atin. In fact, we are disobeying God kung tayo po ay hindi talaga nag-e-effort na makasamba, makapaglingkod. Dahil pinagkalooban kanya ng talento para magamit na pagpapala. So ano naman ang goal ng edification? Ang goal ng edification ultimately is maturity. Spiritual maturity ng church. Maturity. Sabi po rito, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Verse 13. Ito po yung ultimate goal natin, mga kapatid. Spiritual maturity. Sa New King James, perfect man. Sabi po, binanggit po ron, perfect man. Mature, fully grown, spiritual maturity. Ito po yung pinaka-ultimate goal natin, mga kapatid. So ano po yung characteristics na makikita natin sa isang spiritually maturing church? Sabi po rito, andun yung unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Ito po yung binabanggit dito eh. Church enriched and sanctified by the word of Christ and growing intimacy with Christ. Ito yung church po na nagmamature. Talagang pinagyayaman, mayaman sa salita ng Diyos. Yung picture sa Psalm 1, ito po yun eh. And then, nagkakaroon ng growing intimacy with the Lord Jesus Christ. John 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you. So, abiding in Christ, yung ating relasyon, yung ating pagpapatuloy na nakaugnay kay Kristo, means abiding in His words. So, ito po yung makikita natin sa isang nagmamature na talagang masagana yung salita ng Diyos. Talagang ito'y kanyang pinananabikan sa kanyang buhay. Nananabik siya lagi sa salita ng Diyos sa araw at sa gabi. Man shall not live by bread alone. Ito yung attitude ng Panginoon eh. Nung tinempt siya ni Satan doon sa wilderness, ano yung attitude niya sa Word of God? It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito po yung pangunahin, kapatid. So yung isang nagmamature na Kristiyano, makikita mo yan, laging babad yan sa salita ng Diyos. Babad sa salita ng Diyos, kasunod na noon yung pananalangin niya dahil nandun yung application ng word na binabasa niya sa buhay niya. Kasi without the application of the word, ay wala pong mangyayari sa buhay mo. No? Kung
nagbabasa ka lang and it does not affect your spiritual life, baliwala po yun. Para kang nakunan, no? Na nalaglag yung salita ng Diyos sa iyo. At sinabi rin ng Lord, my sheep hear my voice, I know them, they follow me. So kung ang tinig ni Kristo na Panginoon ay nagiging audible na sa iyo, madali kang nagagabayan na ng salita ng Diyos, there is wisdom in your life, lalong-lalo na in times of crisis, you are hearing the word of the shepherd, the voice of the shepherd. My sheep hear my voice, I know them, they follow me. Ito po yung nagmamature na Kristiyano at ng simbahan po. Then, stability. Nagkakaroon siya ng stability, meaning nagiging matibay, matatag yung kanyang buhay spiritual. Sabi po rito sa verse 14, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Verse 14, merong stability. Mga kapatid, kikita po natin yung stability doon sa Matthew, yung wise man na nakikinig ng salita ng Diyos, the wise builder of the house. Nakikinig siya ng salita ng Diyos at sumusunod. He is likened unto a wise master builder that built his house on a stone. Matibay na pundasyon. Darating yung bagyo, yung unos, yung mga matitinding pagsubok ng buhay. Mananatili siya nakatayo, hindi natitinag dahil founded siya ng salita ng Diyos. Yung doktrina, yung katuruan, ito yung humahawak sa kanya, nagpapatibay sa kanya, na kanyang kinakapitan, kanyang pinagtitiwalaan, lalong-lalo na sa mga bagyo ng buhay. So that hindi siya kayang tangayin, hindi siya kayang diktahan ng circumstance, mga negative circumstance, kundi ang salita ng Diyos na kanyang pinangahawakan at ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan, ito yung nagpapatibay sa kanya upang manatiling nakatayo, naglilingkod, sumusulong, sumasamba in the midst of severe trials, sufferings. May stability, mga kapatid. Kakaroon ng stability. A Christian whose heart is a fertile ground for the Word of God, sabihin, nandun yung humility, nandun yung pagiging attentive mo sa Word of God, nandun yung pagiging teachable mo, nandun yung pagiging obedient mo. Ito yung attitude mo sa Word of God eh. No? Kung ganito yung heart mo, very fertile ground, yung puso mo, para sa binhi ng salita ng Diyos. At dito natatanim ng malalim yung salita ng Diyos, isip, bumababa sa puso, lalago at mamumunga ito ng buhay na talagang nagiging kawangis ni Kristong Panginoon. So sila po yung talagang nagkakaroon ng katatagan, unang-una dahil ang puso ay handa sa pakikinig, pagsunod, dahil siya ay teachable, siya ay humble, siya ay attentive sa Word of God. Ang Diyos ba sa kanyang salita ay ang nagiging kalakasan at sandigan mo sa matinding bagyo ng pagsubok at tiisin? Kung titingnan po natin yung ating church, 42 years na po tayo sa biyaya ng Diyos. Pero hindi po naging madali, no? Dahil talagang madugo yung pinagdaanan hanggang sa kasalukuyan po. Ang daming bagyo, ang dami na talagang attempt ng kaaway para sirain tayo o magkawatak-watak na tayo. Pero sa biyaya po ng Diyos, no?
sa katapatan ng Diyos, tayo po'y nakatayo pa rin. Tayo ay naglilingkuran pa rin. Tayo ay naghahangad pa rin na sumulong. Dahil naniniwala tayo, ang Panginoon ang shepherd natin. Siya yung gumagabay, siya yung nag-iingat, siya yung nagre-restore, siya yung nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan po. Tayo nagtitiwala at nandoon yung ating katatagan sa biyaya ng Diyos. Ikatlo, ano yung makikita nating katangian ng maturing church? Love. May pag-ibig po. Sabi rito, instead, speaking the truth in love, verse 15. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love. Ito po yung pinaka-mark na nagmamature ang Kristiyano o ang church. When do you say that a fruit-bearing tree is mature or fully grown? Di ba kapag ito ay namumunga na, yung puno, ano? Ito'y palatandaan na fully grown na ito eh. Kaya namumunga na siya eh. Ano po? Gayon din ang isang Kristiyano. Dahil constant na you're abiding in the vine, sabi ng Lord, if you abide in me, no? He who abides in me, the same will bring forth fruit. So yung fruit, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Ito'y produkto ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan kay Kristo sa ating pananalangin, sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, sa ating pagsamba, paglilingkod, na hindi tayo tinitigil ng mga problema, hindi tayo pinapahinto ng kaaway, kundi tayo ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. No? Sila po yung mamumunga. Abiding in the vine. Sila yung patuloy na nagpapapuspos sa banal na Espiritu. Spirit-controlled life, meaning talagang yung buhay mo totally nakasurrender, naka-yield sa kapangyarihan ng banal na Espiritu dahil alam mo, wala kang pwedeng gawin apart from God. So that every day is surrendering to His Lordship through His empowerment, through His enablement. Kaya sabi ni Paul, 1 Corinthians 14:1, pursue love and desire spiritual gifts. No, kumbaga, bago ka maglingkod, sabi niya, i-pursue mo muna yung love. No, ito dapat yung nagmamotivate sa ating paglilingkod, yung pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo. Christian love should be the motivation of our ministry. To be a blessing, to be an instrument in the building up of the body of Christ. Why the new commandment? Love one another. Sabi ng Panginoon, new commandment I give unto you, love one another as I have loved you. Bakit? By this, all men will know that you are my disciples. If you have love for one another. So, all men will know that you are followers of Christ. Kung merong pagmamahalan po, may pag-ibig ba dyan sa kapatiran na yan? Malalaman ng mga tao sa kapaligiran eh. Mga Kristiyano yan. Mga Kristiyano yan. Kasi nakikita sa kanila eh. Yun nga yung usap-usapan na sa Acts, yung early church. Sabi puro, behold how they love one another. Ito yung usapan eh. Nakikita yung pagmamahalan nila, yung sharing nila. So, all men will know that you are followers of Christ and they will know the reality of the gospel. Yung gospel, yung mabuting balita. They will know na totoo. Bakit? Nakikita nila yung ebidensya sa buhay mo eh. Mabuting balita yung buhay mo eh. Kilala kita dati. Pero ano nangyari? Nung naging
Kristiyano ka, ito na. Ito na yung mabuting balita, nagmamanifest na sa buhay mo, sa pananalita mo, sa pakikitungo mo sa tao. Good news yung nakikita na nagpapatunay totoo si Kristo. And then you will know that you are a child of God. And you will know God. Kung ikaw ay pinapractice mo yung love, you will know. Beloved, let us love one another. For love is of God. No? Love is of God. And everyone who loves is born of God. So you will know na Kristiyano ka anak ka ng Diyos. Everyone who loves is born of God and knows God. So kung hindi ka nagmamahal, pagdududahan mo yung pagkakristyano mo at hindi mo kilala yung Diyos na nagmamahal sa'yo. He who loves not knows not God, for God is love. Kaya pala, the new commandment, love one another. Napakahalaga po nito. Bakit love one another? Kasi kung tayo yung nagmamahalan, sabi po ni John, no one has ever seen God at any time. No one. But if we love one another, God lives in us. God lives in us. God dwells in us. Meaning, nakikita yung ebidensya ng Diyos sa ating pagmamahalan. Di po ba nakaka-encourage yun? Nakikita mo, totoo yung Diyos Tayo lang may encourage tayo Nakikita mo yung mga kamay, nagtutulungan, nagtataguyudan. Sino yan? Diyos yan Di po ba? Kasi ang tendency natin, puro tayo Pero kung nagkakaroon na ng love, talagang inaabot na yung mga nangangailangan na yan, nagtutulungan, si Kristo yan. Diyos yan. The evidence of Christ na nandun sa church na yan. Siguro, huling katangian, ano ba yung maturing church? Healthy, balanced, ministering church. So darating yung time, lahat ay naglilingkuran na. No, mga kapatid, hindi lang yung mga elders, hindi lang yung mga teachers. Lahat po. Ito yung sinasabi rito. No? From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Nawa po, dumating tayo sa panahon na lahat, wala na yung gift of sitting na lang. Lahat po may ginagawa. O kung nakaupo man yan, siya'y nananalangin, interceding in behalf of kung sino man yung nakatayo dito. Lahat po ay may function na. So ito yung katangian po. Healthy, balanced, maturing church. Lahat ay nagpa-function, mga kapatid. My daily prayer sa paglalakad ko po every morning, ang prayer ko po sa ating Panginoon ay, kasi pag naglalakad ka, hindi lang naman pa yung gumagana, di po ba? Lahat yan kamay, tenga, dahil ang dami ko naririnig, mga ibon. No? Minsan yung boses ko, kakanta ka, gusto mo magpuri. No? So lahat po yan gumagana, katawan mo. My daily prayer is, palakasin pa ako ng Diyos at my age 70. Maging malusog itong katawan na ito na templo niya upang magamit pa sa paglilingkod. No? Whether sa bahay, whether sa workplace, whether sa church, o sa community. Yun po yung prayer ko na talagang maging malusog pa ako. No? Gayun din, yung kumakanta ako minsan sa bahay, siguro napapansin nyo, exercise po yun. Yung daliri ko, minsan ang hirap na Pagka dumating ka na ng senior, minsan, hirap na to Kaya blessing po yun. Nag-ano ako ng gitara, nagpa-plucking, nag-strumming, and then exercising at the same time my vocal cords, my lungs, my voice. Lahat po yun, exercise. Dahil gusto ko maging good and faithful steward of God's resources na pinagkatiwala po sa akin. Yun po yung panalangin ko. No? Siguro ito din yung
panalangin natin para sa church. Yung lakbayin natin no, sa church, ito yung pinapanalangin natin, yung tinatahak natin. Ang ating ultimate goal of spiritual maturity na ang lahat ng kapatiran ay masiglang nananambahan sa pamamagitan ng iba't ibang ministeryo at pagmimisyon na ginagampanan. So ito po yung panalangin natin, mga kapatid. Konting na lang po, reflection. Ang church ay isang building project ng Diyos at tayo ang kanyang mga manggagawa. Kasama natin siya sa paggawaing ito at siya ang nagbibigay ng lahat ng kakailanganin sa proyektong ito para matapos ito. Building project po tayo ng Diyos. Makikita natin na kasama ng pagliligtas sa iyo ng Panginoon ay ang paglalagay niya sa iyo, sa kanyang katawan, ang iglesia, both universally and locally. Dito ay pinagkalooban kanya ng spiritual gift upang mapagpala ka at magamit sa paglilingkuran patungo sa paglagong espiritual at pagiging kawangis na Kristo ang Panginoon. Pinaniniwalaan mo ba ito, kapatid? Nakikita mo ba ang katotohanan nito sa buhay mo ngayon? Ano ang nagiging impact nito sa relasyon mo sa Diyos? Ano ang nagiging epekto nito sa pagiging kasapi mo ng BCFC? Nakikita mo ba ang kahalagahan ng church at ang pagiging indispensable nito sa paglagong spiritual mo? Ano ang nagiging pananaw at attitude mo sa Christian ministry? Lalo ngayon, ang dami pong kingdom opportunity na pwede tayo maglingkod. Nananawagan minsan ng ating pastor. No? Na ito, kailangan po ng ganito. Kingdom opportunity po ito. Ano yung nagiging attitude natin? Kapatid. Nararanasan at naipapamuhay mo ba ang pag-ibig ni Kristo sa kapatiran ng BCFC? Ang iyo bang paglilingkod ay mula sa udyok ng pag-ibig ni Kristong Panginoon na unang nagmahal sa iyo? Ito po, malapit na talaga matapos. Ang isa sa strengths ng BCFC mula noon hanggang ngayon, ang isa sa strengths at katangian ng BCFC ay fellowship. Fellowship, koinonia. No? It is translated as fellowship, communion, or joint participation. Pinapakita nito yung malalim, aktibo, at intimacy of relationship. At kadalasan ginagamit ito sa New Testament, describing the unity of believers with God and each other. Ang koinonia ay produkto o resulta ng quality relationship natin with God. Through our Bible study ministry, praise and worship, prayer, preaching ministry, where we experience life transformation through the conviction of the Word of God, through the work of the Holy Spirit. Nawa ay pag-ibayuhin natin at pagpursigihan pa natin na lalo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba, both privately and corporately, upang lumalim lalo ang ating fellowship with God at ang kaisahan natin sa paglilingkuran sa kapatiran tungo sa lumalago, tumitibay at nagmamature na BCFC sa biyaya ng Diyos. BCFC, Bliss or Blessed Christian Fellowship Church, na masaya at nagkakaisang sumusulong sa direksyon ng paglagong espiritual sa ilalim ng paghahari ni Kristo Panginoon. Purihin ang Diyos. At sa pagbubakas po, pwede po ba natin awitin yung We Are One in the Band of Love? We are one in the band of love. Key of G. Key of G, Pastor Kit. GDASC lang yan. We are one. Within po natin. Let us mean it. Sing it prayerfully po. No? Let's mean it with all our heart.
We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirits with the Spirit of God. We are one in the band of love. Let us praise. Let us praise Jesus Christ the Son. Praise Him now for the work begun. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of love. Sa pagod. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirits with the Spirit of God. We are one in the band of love. Let us praise Jesus Christ. Praise Jesus Christ the Son. Praise Him now for the work begun. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of God. Let us join our hands. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of God. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mensahe. Tulungan mo po kami na may pamuhay ito sa lalong ikakadakila ng pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.